Deadma po at baliwala lang daw para sa kanya yung mga nagbabash kay Senator Robin Hood Padilla online kasabay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tawag niya sa mga nagbabash ay trolls daw ng mga mga kritiko daw na lagi na lang daw siyang pinagtutuunan ng pansin o pumupuna sa kanyang mga interjections o pagtatanong sa paglilitis. Hilit pa po ni Padilla, baka wala na raw makain ang mga troll kapag tumigil siya. Accountable lang din daw si Padilla sa mga totoong taong bumoto sa kanya. Okay. Samantala, ibinunyag ni Senate President Win Gatchalian na may malubang karamdaman po si Senadora Loren Legarda pero hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye tungkol dito. Kasalukuyan po naka-medical leave nga po ito pong si Legarda. Tulad lang sinabi din naman ni Senator Ping Lacson about 4 days ago na alam daw niya yung kalagayan ni Senadora Legarda. Okay. Nirap lang po namin yan pero syempre marami pang ibang nangyari from the upper chamber. Puntahan na natin si Marymon Reyes. Hi, Marymon. Good evening, Marymon. Unahin na namin si Senator Robin Hood Padilla. Meron pa ba siyang karagdagan aside from parang dinismiss niya lahat ng criticism sa kanya from yesterday's interjections? Meron pa ba siyang mga sinabi kanina, Marymon? Sa ngayon, Jovi Chiki masayaan na. Pero nakadepende na lang kung mag-iiba yung ihip ng hangin next week pag nagpatuloy yung impeachment trial. At kung dadating na yung oras na ito ng mga senator judge ay makakapagbato na ulit ng kanilang interjection o kaya naman clarificatory questions. And so far naman ang sinabi rin kanina ni Senate President Sherwin Gatchalian, lahat naman daw ng mga senador nirerespeto at wala namang tumutol doon sa naging ruling ng impeachment court, lalong-lalo na yung pagbibigay ng warning, final warning sa lahat na mula ngayong araw hanggang sa mga susunod na linggo hanggang matapos yung impeachment trial, mahigpit nang i-enforce itong Rule 18. Wala rin naman daw tumutol noong araw na yun. Nagkausap-usap din daw silang mga senador. Comprehensive daw at well-researched naman din yung naging ruling ni Presiding Officer Chis Escudero, kaya walang tumutol. And ang nasabi naman ni SP Gatchalian mismo, para sa kanya personal, yung mga paggamit daw ng salita na yung scam, yung modus operandi, o kaya iba pa na pwedeng makakuha ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, medyo iba kasi rin daw yung dating noon. Kahit daw ipa-strike off the records yan, nandyan na raw yun. Pwede daw siya i-replay online sa kung saan man mayroong recording din, naka-livestream din daw ito. Kaya lahat naman daw ng mga senador ay nagbabantayan din at sisiguruhin namang magiging maingat pa rin sa mga susunod na araw. Marymon, puntahan naman natin yung sinabi ni SP Gatchalian na malala daw yung sakit ni Senator Loren. Ano bang sakit? Gaano kalala? Mas kanina tinatanong natin kung mayroon ba siyang maaring mabigay na info, kung may alam man siya tungkol dito sa karamdaman o sakit ni Senator Loren Legarda na ilang linggo ng absent. Sabi niya, ayaw niya, very personal issue daw to. Alam daw din ni SP Sherwin yung sakit ni Senator Loren Legarda, magkaibigan daw sila, and alam na rin daw ni SP yung kalagayan ng senadora bago pa raw itong pagtatanong natin sa kanya at yung pagka-question sa kanyang pagiging absent. Ang nasabi niya, meron daw siyang sakit na seryoso at noong ang sinabi rin ni SP, simula raw nung nag-file din ng leave itong si Senator Loren, hindi na raw siya kumukuha ng kanyang sahod. So siya, yung mga nakadetain na mga senador, pati yung mga at-large, pare-pareho na raw na hindi kumukuha ng kanilang sweldo. Sige, i-expand natin yun kasi maraming interested dyan, Marymon. Hindi kumukuha ng sahod, yun yung diretso sa kanila. Pero syempre may mga staff sila, no? So tuloy lang yung mga staff nila sa pagtatrabaho. Ganun ba ang ibig sabihin nun? Tama, Joey. Tuloy-tuloy pa rin yung sa mga staff, yung mga opisina nila. Kahit nung tinanong natin yung opisina ni Senator Bato de la Rosa, sabi ni SP, wala pa naman daw siyang nababalitaan na kumbaga hindi pangkaraniwan o hindi maganda tungkol doon. Tuloy-tuloy, functioning pa rin naman daw. Ganon din dito sa opisina ng mga senador na absent physically dito sa Senado. Kasi ang nangyayari din, yung mga may committee memberships, doon din may pumapasok din kasi na pera para rin patuloy na mag-function din itong mga opisina ng mga senador. Pero kahit na hindi tumatanggap, for example, sa Senator Bato de la Rosa ng kanyang sahod at senator,
Di ba meron naman din siyang existing na pension as PNP chief? Tama Yes. ba? Tama. Pero so far sa sinabi naman nito ni Senator Bato na hanggang ngayon di pa natin siya nakakagilap. Picture niya lang muna dito sa legacy walls yung nakikita natin na wala pa rin naman daw kumukuha ng sahod nito ni Senator Bato din. At Mary Mon, meron bang balita kung iimbitahan na tong si Colonel Lachica, not even next week or maybe the week after? Sige, sa parte ng prosecution, wala pa talaga. Kasi ang huling sinabi nila, under consideration pa raw. Titingnan muna nila kung okay naman na, nasakop naman na ng mga netong lumipas sa testigo, yung mga alegasyon patungkol sa maling paggamit ng confidential funds sa OVP. Ang inaantabayanan na lang daw talaga nila sa DepEd naman, itong si Edward Fajarda na SDO ng ahensya, pati itong pinapasapina na for next week na opisyal ng AFP. Meron pa statistician mula naman sa PSA, pati si Attorney Michael Powa. Ito na yung tungkol nga sa confidential funds naman ng DepEd. So kung sakali, dumating yung panahon naman na yung defense na ang magpe-present dito kay Colonel Lachica, magko-cross-exam sila. Pero sinabi naman kanina ni SP, siya personally, naniniwala siya na dapat daw pumunta sa impeachment trial itong si Colonel Lachica. So titingnan daw nila kung kung dadating yung time na kakailanganin ng i-compel ng korte na ipatawag itong si Colonel Lachica. Kasi kung titingnan daw yung money trail, napupunto raw itong si Colonel Lachica. Sa kanya daw natatapos yung money trail. Kaya dapat mayroong pagpapaliwanag na kailangan makuha mula dito kay Lachica. Pero next week, ang impeachment trial, 10 a.m. pa rin ba to 3 p.m. o may mga pagbabago? Chiki, ang sabi ni SP Gatchalian, umaga muna. So far, umaga pa. Pati yung plenary session, alas 3 ng hapon, onwards, yun pa rin naman daw. Tuloy-tuloy pa rin daw kasi yung consultation nila, especially sa prosecution, pati sa depensa. Kasi hindi lang naman daw yung impeachment court, yung senator judges, ang maapektuhan yan, kundi parehong prosecution, pati ang depensa. Ang isa pa sa kanilang concern kasi, o obserbasyon na napapansin din daw ng mga tao, humahaba yung impeachment trial. Pero hindi nila nakukuha yung target nila na one witness per day lang. Kaya ang consideration talaga dyan, ililipat na sa hapon itong trial, pero concern din ni SP yung burnout daw nila ng mga tao sa impeachment trial, especially yung mga staff na nagpe-prepare din daw para dito. Kung sasabay naman yung budget season, isa pa yan sa mga concern din ni na SP kasi ang target sumasabay Ang target nila na matapos ang impeachment trial, sana raw bago magpasko, bago matapos ang taon, ang budget bago rin matapos ang taon dapat. So, ang tinitingnan nila sa ngayon, kapag may plenary session, papayagan ang Finance Committee na magsagawa rin ng kanilang hearings tungkol naman sa budget. So, yan yung ilan sa mga bagay na kailangan nilang i-consider at i-finalize sa mga susunod na linggo. Medyo mabigat yan, Pero hindi lang naman ang mga senator judges na mag-a-adjust dito sa mga susunod na linggo kaugnay sa impeachment trial. Habang natin si Mary, baka meron siyang dadagdag. Pero sabihin natin, aside from Attorney Powa saying na naghahanap sila ng kapalit niya, dahil yung implikasyon nung Rule 18, ay yung naman pong kabila, yung process, ay ganun din. Sabi ni Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, na yung ibang members ng House Prosec panel ay baka mag-step down bilang mga prosecutors at maging full-time spokesperson. Ayun. Kasi importante yung yung COBS din talaga. Importante Oo. kasi ipapaunawa mo yun sa mga tao what's happening. Correct. Tsaka natatanong ng press kasi kung ano yung mga tanong. Natanong din ng taong bayan talaga. Nasasagot po kasi nila. Yes. Okay. With that, pasalamat muna tayo kay Mary Mon Reyes na nag-uulat po ng live mula sa Senado. Thank you, Mary. Thank you, Mary Mon.